pag-aaral sa epekto sa kalusugan ng mga kabataan ng labis na screen time, matagal na pag-upo at kakulangan sa tulog. Ating pag-uusapan kasama si Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ms. Patricia, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua and Asik Irene. Ma'am, bago po natin talakayin ang inyong pag-aaral, bakit po mahalagang bigyang pansin ang mga pang-araw-araw na gawain ng mga kabataan tulad ng paggamit ng gadgets, pagtulog at paggalaw pagdating sa kanilang kalusugan? I think hindi lang ito para sa mga kabataan, maging sa mga adults din ako, guilty ako dito. Go ahead, ma'am. Opo, so tama po yan, no? Although kapag sinabi po kasi natin na malusog, ang una po nating naiisip, of course, is tamang pagkain, wastong nutrisyon at regular na ehersisyo. So tama naman po yun, di ba? Pero meron din po kasing mga ibang mga pang-araw-araw na habits na malaki rin po yung epekto sa ating kalusugan, katulad ng sapat na tulog, no, tamang paggamit ng gadgets at pagiging aktibo sa buong araw. So ito yung usually na-take for granted po natin ng mga habits, no. So napakahalaga pong pag-usapan natin itong mga habits na ito na nabubuo habang teenager pa lamang, kasi ito yung mga kadalasang nadadala nila hanggang sa pagtanda. Ayan. So, dito po pumasok yung aming pag-aaral, no? So, nais naming malaman kung paano po nakakaapekto itong mga sobrang screen time, matagal na pag-upo or sedentary behavior or kakulangan sa tulog, sa pagiging overweight and pagiging prone sa pagkakaroon ng high blood pressure ng ating mga Filipino adolescents po. Yes, Ms. Patricia, nabanggit mo nga no, na meron kayong naging pag-aaral. So, paano nga ba nakaapekto yung sobrang screen time, yung matagal na pag-upo and kulang na tulog sa panganib ng pagiging overweight or dun sa obesity ng mga kabataan? Opo, Asik Irene. So, batay po sa pag-aaral namin, ginamit po namin yung data galing sa 2023 National Nutrition Survey. No? So, nakita namin na habang dumarami yung mga unhealthy lifestyle or behaviors ng isang kabataan, tumataas din po yung panganib nilang maging overweight, obese at magkaroon ng hypertension. Of course, on its own, no, may mga masamang epekto po yung sobrang screen time, kulang sa tulog, at sobra sa pag-upo. Pero kapag ginawa mo daw po ito na sabay-sabay, so mas tumataas po yung chance nyo na maging overweight, obese at magkaroon ng hypertension kumpara dun sa mga kabataan na may healthy lifestyle. So pinapakita lang po nito na hindi lang isang habit ang ating dapat tutukan. No? So mas mahalaga, tingnan po natin yung kabuuang lifestyle ng isang bata. Okay. Ma'am, yan na nga po, no, nabanggit niyo po yung hypertension at ang akala ng karamihan ay problema lamang ito ng mga nakatatanda. Pero sa inyo pong pag-aaral, nasa anong age bracket na ba ang pwedeng tamaan ng hypertension, lalo na kung walang malusog o walang healthy lifestyle? Opo, no, so isa po yan, Sir Joshua, sa mga pinakamahalagang mensahe ng ating pag-aaral. No? So madalas nating isipin na yung high blood pressure, hypertension ay sakit lang na matatanda. No? Pero pinapakita ng aming pag-aaral na maaari po itong maranasan ng mga kabataan. No? Sa aming pag-aaral na 10 to 17.9 years old. So ito yung ating mga adolescents. No? So sa datos po ng 2023 National Nutrition Survey, nasa around 7% na daw po ng ating mga teenagers, ang ating mga Filipino adolescents ay may hypertension. So para mas madali natin ma-imagine, no? So sa isang high school classroom na may 40 na estudyante, maaaring 3 bata na po dito ang may mataas na blood pressure. So nakakagulat po iyon kasi inaasahan natin na sila yung nasa stage ng life nila na dapat na napakalusog. No? So lalo na po kung may family history po tayo ng hypertension at sabayan pa natin ng mga unhealthy habits na nabanggit ko kanina. So ngayon pabata na po ng pabata talaga yung mga nakakaranas ng stroke. No? So, ngayon, dati akala natin 50 years old, 60 years old lang. So, ngayon, pabata po ng pabata. At ngayon, nakita na rin po natin siya sa ating mga teenagers. Yes. Ms. Patricia, doon sa inyong pag-aaral, ano nga uli yung natuklasan nyo na kapag sabay-sabay na nararanasan ng isang kabataan yung kakulangan sa pagtulog, sobrang screen time, at yung matagal na pag-uupo, ano-ano yung mga kaakibat na sakit na maaring idulot nito para mas maunawaan ng ating pong mga kababayan, lalo na ng mga kabataan?
Opo, no? So, si Irene, yun nga rin po yung isa sa important findings po ng aming pag-aaral, no? So, nakita po namin na actually cycle po kasi talaga ito, no? So, kapag ikaw ay sobra sa cellphone, no? Tayo, gabi, no? Bago matulog, scroll tayo ng scroll sa ating mga cellphone. So, that leads to puyat, magpupuyat tayo. And then, kinabukasan, dahil puyat tayo, pagod tayo, mas prone tayo sa pagod tayo, so mas tumatagal yung ating pag-upo, and then, so para siyang cycle. So nakita po natin na habang nadaragdagan yung bilang ng unhealthy behaviors, mas prone po tayo maging overweight, obese, at magkaroon po ng hypertension. Okay. Ayun. Well, Ma'am Patricia, I understand, nabanggit niyo po yung age bracket, 10 to 17.9 years old. Yung 17.9 years old, doon sa bracket na yun, pwede pa nilang siguro ma-process nila information na pag hindi healthy yung lifestyle mo, ito yung pwedeng consequence. Pero doon sa 10 years old, dahil yung energy nito mga batang ito hindi pa talaga matawaran, ano kayang pwedeng gawing intervention ng mga magulang o ano yung dapat na approach dito base doon sa inyong pag-aaral? Opo, no. So, Sir Joshua, ako rin po kasi ay isang magulang ng teenager na meron po akong teenage son. And napakahirap po talagang sabihin na ang usually kasi sinasabi ko pag nakikita ko siya na napakatagal mag-cellphone, no, nagpupuyat dahil daw may update daw sa Roblox or nagde-Netflix and chill, lalo na nung summer vacation, paulit-ulit niyang ginagawa yun, no. So, hindi madali na alisin kagad yung gadgets, no. Ang amin pong pinapayo ay tamang paggamit at tamang balanse lang po. So, maraming simple ways para po matugunan natin ito, no. So, ako po bilang magulang, pinapractice po namin yung no gadgets meal times. So, during meal times, kung sama-sama lang po kami kumakain, walang gadgets. Kasi dapat po tayo mga magulang, no, dahil teenagers to, dahil mga bata to, 10 years old, no, naniniwala pa sa atin tayo yung kanilang role model. So, dapat sa atin magsisimula po yung change. Also, pinapractice ko rin po na 1 hour before matulog is totally wala ng cellphone para ma-ready po siya sa pagtulog. And ngayon po kasi pumapayag pa siya na ibigay sa akin yung cellphone bago siya matulog para siguraduhin na wala siyang hawak na cellphone pag matutulog siya. Also, usong-uso po ngayon yung mga sports, no? So, pwede tayong mag-engage sa sports kasama yung ating mga anak. Pwede tayong mag-badminton, pickleball, or maglakad-lakad po after kumain na sama-sama. Ayan. So, dapat buong pamilya po ay involved para magkaroon po ng pagbabago. Ayan po. Thank you po. Yes, napakahalaga, no, Ms. Patricia, yung mga nabanggit mo na practical tips para mabawasan nga yung risks na maaring makaharap ng mga kabataan, especially those na mahaba yung kanilang screen time. So, nabaltaan na rin namin yung mga makabagong pag-aaral at inobasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taunang seminar series. Maaaring po ba niya kaming bigyan ng impormasyon o ibahagi nyo yung detalye tungkol sa 52nd DOST FNRI Seminar Series at anong mga paksa ang dapat po naming abangan? Opo, tama po yun, Asik Irene. No? So, inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa po sa aming 52nd DOST FNRI Seminar Series. So, ito po ay may temang FNRI Moves, Mobilizing Opportunities for Vision, Evidence, and Science towards Sustainable Food and Nutrition. So, ito po ay gaganapin na next week, July 15 at 16. So, 2 days po ito. And the good news is, ito po ay virtual via Zoom. So, kahit nasa ang lugar po kayo sa Pilipinas or maging sa ibang bansa, ay maaari po kayong makilahok, no? So, sa loob po ng 2 days na ito, ibabahagi po namin ang DOST FNRI, yung mga newest studies po namin and innovation sa food, nutrition, and food systems, no? So, bukas po ito sa lahat ng gustong matuto, lalo na po sa mga researchers, health professionals, teachers, students, policy makers, no? So, meron din po itong CPD units, no, para sa ilang profesyon. So, para po sa registration at ibang details, bisitahin nyo lang po ang aming official DOST FNRI website at ang aming mga Facebook page para po sa updates. Ayan, maraming salamat po. On that note, panghuli na lamang po ma'am, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kabataan, maging sa mga nakatatanda at sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon.
Okay, so ang aming may iwang ano lang po, no, so yung it starts with small habits, no, hindi po kailangan mabilis or malaki ang pagbabago. So ang aking mensahe lang po ay paunti-unti bawasan po natin. Kung dati ay 2 hours tayong nakatutok sa cellphone, bawasan natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Kung dati ay natutulog tayo ng 5 hours na lang, dagdagan po natin ng 1 oras, no? And kung dati wala tayong physical activity, magdagdag lang po tayo kahit 30 minutes. So these small changes po ay malaki ang pwedeng maidulot na pagbabago sa ating kalusugan. So maraming salamat po. Nagtuturuan kami ni Asik dito kung sino makaka 5 hours tsaka 6 hours sa tulog dahil din sa trabaho. Yes, and on that note, maraming salamat po sa lahat ng ibinahagi niyo pong impormasyon and of course sa inyong oras, Ms. Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST.